It's morning, first day at the province. Niyog na kangit yung nandiskitihan. Dapat ng farm dito ng niyogan. So kayo, bubur kayo. Farm. Tawag ito. May nakabilad. Init. Bundok. Here now at bundok-bundok. Painit. So another day, another vlog on Marilog TV channel. Ayan, so hello everyone. Welcome again sa aking YouTube channel. Pero bago ang lahat, ayan, pwede nyo akong i-subscribe kapag hindi nyo, bago pa kayo sa aking channel. Ayan, mag-comment, like, and share na din. And thank you so much sa inyo sa inyong support. So, ayun nga, another vlog na naman tayo for today's video. So, yung video natin all about, ayun, so nakita nyo naman, may kanina, pumunta kami sa barangay kasi merong assembly meeting. Ayun, yung mga nakatira dyan. So, nakisali na din ako. Ayan, so, pag umuwi ako dito sa province, ay nakikituloy ako sa aking kapatid. Or dyan talaga ako umuwi sa aking kapatid na nakapag-asawa dito. Ayan, so hindi ito talaga yung aking province o yung lugar namin na nilakihan. Lugar to ng asawa ng aking kapatid. So, fast forward. So, pupunta kami niyan sa aking lupa na nabili dyan. Yung homelat natin. Ayan. So, yung homelat ko na nabili ko dyan. So, dati kasi, ayun, yung tulay is hindi pa yan nagawa. As in, wala pa talagang tulay. So, yun ang nakapano sa akin na baka bibilhin ko ba to? Kasi parang mahirap na walang tulay. Kasi, bababa ka pa talaga sa ilog. Kasi, ang taas ng, tawag niyan, pangpang. Pero ngayon, luckily, ayun, tama naman at nagawa na yung tulay at ang ganda na. So, natuwa din ako nung makita ko yung sabi ng kapatid ko na okay na nga yung tulay, ang ganda na. Ayan, so, pabor na din yun sa sa home lot mo kasi binili ko talaga yung lot na yan kasi nga along the road siya guys. So kahit province dyan is maganda talaga siya, nakikita ko talaga kasi dito ako lumaki is gusto ko talaga mag-business. Ayan, so soon, kung meron na tayong medyo makapag-invest na tayo. So, yan talaga ang balak ko sa lupa na yan. So, temporary, pinataniman ko na muna siya ng 250 pieces na punuan ng saging. Sorry sa ating voice over. So, kaka-harvest lang ng kapatid ko niya. First crop na siya, pero hindi ako binigyan or hindi ako hinatian. Pero okay lang yan kasi compare naman sa life ko kaysa life nila is mas kailangan nila ng financial. Ayan, so pinalagyan ko din yan talaga ng pinataniman ko din talaga sa kanya ng saging. So, kahit paano makatulong ako sa kanila kasi hindi naman lahat ng panahon na lalapit sila sa akin is may pera ako. So, yan din ang purpose ko. So, 200 pieces tapos may nakatayo na yan or meron na siyang mga 50 or 100 yata na nakatanim na. So, pinadagdagan ko na lang. So, parang nasa around 350 or 400 ang punuan ng saging dyan. So, yung sukat ng aking ng lupa ko dyan is maliit lang. Ayan, so, pero perfect na din pag patayuan mo siya ng tamang sukat lang ng bahay. Ayan, so, malaki na yung bakuran mo kasi nasa 600 square meter lahat yan siya. Ayan, so, at natuwa talaga ako kasi okay na nga yung tulay at napakaganda na. So sabi ko,
Dati kasi, isa din talaga sa mga nagpapahirap o problema ng mga tao dyan ay yung mahirap na daan. Kasi dati, nung unang panahon, is wala pa talagang daan dyan. Dati umuwi ako, ay sobrang maputik yung daanan. As in, motor lang talaga ang makadaan. Or kapag maulan, as in, lalakad ka or sasakay. Ganon, sasakay, lalakad. Ganon yung buhay namin. Noon. So, ngayon, sobrang thankful kami kasi kahit papaano is nakita na ng gobyerno or napansin na yung lugar namin kasi sobrang ganda ng aming lugar guys pagdating sa agrikultura. Sobrang malago, ayan, napaka-productive ng mga produkto dyan ng mga tao pagdating sa agrikultura. Pero kaso lang, mahirap nga yung daan talaga. So problemado yung mga tao pag ilabas nila yung kanilang mga produkto. Pero ngayon, kaya ako natuwa kasi as in, concrete na yung daan sa aking lupa. Ayan. So, along the road siya. Tapos, concrete pa yung daanan na. Tapos, naayos na yung tulay. May tulay na. So, hindi na kami mahihirapan kapag halimbawa gusto ko mag-business dyan. Ayun. So, yun lang talaga ang dati yung pinoproblema ko na magandang mag-business sa lugar namin o sa province kung saan ka lumaki kasi alam mo yung lugar, alam mo yung pangangailangan ng tao, alam mo kung ano yung market strategy mo or marketing target mo. So, yun ang gusto ko talaga kasi alam ko yung mga pangangailangan ng tao, kilala ako ng tao. Ayan, so isa lang din talaga sa pinoproblema ko dati ay yung mahirap na daan. Pero ngayon, luckily, is maayos na at may maganda na kaming daan guys, and sobra akong natuwa at nagpapasalamat na at least nabigyan kami ng pansin ng gobyerno, nakita ng gobyerno yung problema namin, at ang dasal ko sana ay sana tuloy-tuloy na yung pag-improve ng lugar namin. Ayan, so mabigyan ng pansin, ng suporta ng gobyerno pagdating sa agrikultura kasi sobrang maganda yung lugar namin. Pagdating sa agrikultura, mayaman yung lupa. Ayan, so mataba yung mga lupa. Kailangan lang talaga ng tao ay puhunan or ano tawag nito, suporta para mailabas or may maganda silang ani. Tapos, pagdating ng anihan is hindi sila malulugi kasi aabutan ng ulan or bagyo. Hindi pa nailabas yung kanilang produkto dahil wala ngang maayos na daan. So, yun lang muna ang ating kwento. So, abangan nyo yung aking mga next upload videos. And I hope na supportahan nyo din ako sa aking mga vlog, sa ating mga content. Thank you so much for watching. Again, kung bago pa kayo sa aking channel, please like and share, comment, and don't forget to subscribe. Thank you!